Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested pala sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link ng aking Facebook. And sa mga magpapa-love spell, rituals, cord cutting. Nakalimutan ko kaagad. So, ayan. Message lang kayo guys sa ating Facebook page. Then, papollow na rin po sa ating Facebook page. Okay, so tingnan natin. Okay. Kanino po itong love reading spirit guide? Oops. Meron tayong temperance. Okay, so yung energy rito guys, kumbaga parang mine-maintain itong relasyon na to, no? Parang hanggat maaari iniiwasan yung pag-aaway, tinatry na maging kalmado, or hanggat maaari guys siguro pinag-uusapan nyo. Kasi parang sinesave talaga tong relasyon na to guys, no? Ang problema lang guys, dahil nga iniiwasan yung pag-aaway, ang nangyayari, pwedeng napupuno, no? Nang hindi na pag-uusapan. Siguro yun ang nagiging kulang doon sa connection, yung pag-uusap. Okay? So, maganda pa rin guys na parang pag-uusapan nyo pa rin to. Kasi yung tower dun sa likod, buo pa rin siya. Okay? Eto kasi pag-adjust. Iwasan din guys yung pagiging emotional doon sa connection. Kasi minsan yung pagiging emotional doon sa relationship, minsan yun din yung nagle-lead ng parang ending, na parang hindi na nakakatuwa, parang wala nang masayang nangyayari, puro na lang pagtatalo, puro na lang negativity. Nakikita ko naman guys na parang tinatry naman ito na i-save hanggat kaya. Okay, tignan natin. Okay, kanina po itong love reading. Nakikita ko yung yung mahabang pasensya mo dito sa connection niyo ng person mo. Okay, parang ikaw yung mas nagtitimpi. Siguro sobrang respeto mo dun sa person mo, or pwedeng takot ka magsalita, natatameme ka na lang. So siguro ina-under ka niya. Kailangan guys may power ka, no? Huwag mo hayaan na parang ina-under ka. Okay, tingnan natin. Meron tayong Queen of Swords. Queen of Swords. Naku, may mga LGBTQ dito guys ha. Any gender naman to. Okay. Okay, so itong Queen of Swords guys, ang pinapakita sa akin dito, parang feeling ko naman sinusuyo ka ng partner mo, no? Nakikita ko naman yung pagmamahal sa inyo ng partner mo. Ang problema lang guys, parang pabago-bago ka ng desisyon, pabago-bago ka ng emosyon, pabago-bago ka ng isip. So, yung person mo guys, hindi niya na alam kung saan siya lulugar doon sa connection yung dalawa. Since, dalawa yung nagiging personality mo dito, siguro depende sa mood mo, ano yung gusto mong ipakita dito sa person mo. Ganun yung nakikita kong scenario dyan. So, King of Cups guys. Ito parang sabi niya dito, habaan mo lang yung pasensya mo. Hinahabaan niya yung pasensya niya dito sa connection niyo na to guys. Pero nasasaga po rin guys na hindi naman nauubos yung pasensya niya sa inyo. Hindi naman siya nauubos ito sa relasyon niyo. Kasi mukhang mahal ka naman itong taong to. Okay, tignan pa natin. Tignan pa natin. Okay, so meron tayong Four of Swords. So guys, may nakikita ako ditong parang pinagseselosan.
Kasi parang sinusuyo ka ng partner mo. I think parang meron kang pinagsiselosan or isa sa mga pagtatalong nangyayari sa inyo guys is selos. Okay? So, ano yung dapat gawin? Be matured guys. Kung puro duda lang naman to guys, wala kayong matibay na ebidensya. Walang dapat pagsilosan. Kung selos guys, mas maganda na pag-usapan. Yan. Pero kung sa tingin mo is meron talaga silang something, so doon ka na dapat mag-isip na, ay, baka talagang itong person ko meron siyang ibang kirida. 'Di ba? Pero kasi nakikita ko dito guys, parang more on pagdududa mo lang to eh. And sinusuyo ka dito ng partner mo. Kung makikita nyo guys, yung 10 of Swords. Naka-reverse. Parang nag-e-emote ka, gumagawa ka ng eksena, parang ganyan. Kasi yung sinasabi ng person mo dito, wala ka naman daw dapat ipagselos, nasasaktan ka. O yung iba sa inyo guys, pwedeng bagong panganak. Baka dumadanas kayo guys ng postpartum. Or baka guys, mga past trauma mo to, no? Nadala-dala mo ngayon sa kasalukuyan, dala-dala mo ngayon sa connection nyo ng person mo. O pwede naman guys, anxiety. Okay? So, hirap ka na magtiwala. Hindi naman natin guys masisisi yung ganitong klase ng relasyon, lalo na kung dumaan ka nga sa ganun. Pero kung matino naman yung naging partner mo. Okay, so titignan pa natin guys. Nakikita ko mukhang okay naman tong relasyon na to. Ang nagiging issue lang dito guys is yun na nga, may mga pinagseselosan na parang dapat hindi naman eh, hindi na dapat to pinagseselosan pa. O hindi na dapat to pinapalaki tong issue na to. Parang malinaw naman kasi na mahal ka naman ng person mo kasi may panunuyo siyang ginagawa dito guys. Parang madalas nagmamakaawa pa siya sa inyo guys. Ano ba, mahirap ka bang pakisamahan? Ikaw makakapagsabi niya kasi yung energy mo, yung nakikita ko dito na parang nagiging dominante. Puro duda. Or baka naman kasi wala ka ng tiwala. So again guys, kung hindi ka makaresonate sa reading natin, I think hindi ko nasagap yung reading mo o yung energy mo. Okay, hindi mo reading to. Ito kasi nakita ko guys, yung mga paranoid na karelasyon. Ang nakikita ko dito yung mga paranoid, ayan yung nagmamay-ari ng energy na to. So ayan, mga napaparanoid dun sa kanilang mga karelasyon. Siguro sobrang bait lang din ng person mo kung bakit may mga ganyang scenario ka. Ba't may mga pagdududa dyan. Okay, tingnan natin. Again. So, guys, meron tayong 10 of Swords. Ang dami kasing sulsol, no? May itsura yung person mo, so, hindi kita masisisi rito, kaya may mga pagdududa ka. Mukhang may itsura yung person mo, tapos parang hindi mo rin makasundo yung nanay ba nito? Parang feeling mo hindi ka gusto. So, yun yung nasasagap ko dyan, guys. Again. What else? Ayun. Meron tayong The Lovers, 'di ba? Sa'yo lang siya, guys, uuwi. Parang sa'yo lang kakalampag, parang sorry guys, parang ganun yung nakikita ko guys. Kahit marami daw siyang maraming babae or lalaking iharap sa harap niya guys, sa'yo lang siya uuwi. Sa'yo pa rin siya mahuhumaling. Ganun yung nakikita ko sa energy ng person mo dito guys, no? So, parang kahit hindi ka daw gusto ng pamilya, or pwedeng yung nanay lang naman, no? Baka hindi ka pa bet, or baka kasi hindi ka pa kilala. Yung sinasabi sa akin dito, guys, parang ipaglalaban ka ng partner mo. Okay? So, siguro maganda pa rin na wag mong gawing manghuhula yung person mo. So, kung meron kang dinadamdam, i-open mo na agad. Huwag nyo na palakihin pa yung problema. Pwede naman daw to daanin sa pag-uusap eh. Yung iba sa inyo kasi guys, mas gustong nananahimik, wag nang pag-usapan. Parang mas gusto na nagtatampo na lang, tapos bigla na lang ibablock yung person. So, yung partner mo, mag-iisip, bakit bigla akong blinak? Bakit bigla na siyang nawawala? So, alam niyo yun, ganun yung nakakita ko sa kanya dyan. Okay? Tingnan natin.
again. Meron tayong death. Ayan, endless, harm, inevitable. So, may nakikita ako dito guys na parang pwede daw matapos tong relasyon na to kung hindi siya masisettle and kung hindi ka magmamatured. Kasi hindi ko naman sasabing may mali din sa'yo or may mali din sa person mo. Pero ang nakikita ko kasing mali dito is yung tamang duda. Lalo na kung wala pa naman ako nakikita dito na may cheating na or may ginagawa ng kabalastugan yung partner mo. Sa ngayon kasi guys, wala pa naman ako nakikita dito na parang may iba na siyang pinopormahan. Pwedeng ma-misinterpret mo, no, kung paano niya guys i-approach yung iba. Oo. Baka ma-misinterpret mo and mabigyan mo nga ng malaking kahulugan. Parang, bakit ang sweet niya makipag-usap doon? Parang gano'n. Parang yung person mo masyadong papol, masyadong OA, ganon. Siguro kailangan na pag-usapan. Okay? Di kita masisisi kung ganun nga yung person mo, masyadong OA sa iba, bakit masyadong parang overprotective naman sa iba. Lalo na kung ikaw babae, tas sa babae ganun din siya. Kung lalaki ka, tas ganun yung person mo din sa lalaki. So, di ba parang nakakaselos talaga. Okay? Tignan natin. Meron tayong stubbornness. Meron tayong eternal love. Kasi mukhang ano to panghabang buhay na. Pwedeng sinasabi sa inyo ng person mo na ikaw na talaga yung gusto ko makasama habang buhay. Pero ikaw naririndi ka. Ano bang eksena to guys? Kung ganyan lang din ng ganyan, hiwalayan nyo na lang. Maghiwalay na lang kayo guys, no? Parang dating kasi sa akin dito, ang tingin mo sa person mo, kung sinasabi mo lang yan, so umpisa lang yan, parang kinukontra mo yung energy niya. So, diba, kung kukontrahin mo lang, siguro, let go mo na. Tignan pa natin. Meron tayong illness. Oh, diba? Nasasaktan ka dito. May pinagdadaanan ka ba? Parang grabing ano to, immaturity. Sorry guys. Ang immature talaga ng energy guys. Oh, Ada yan no. Tapos bigla ka malulungkot. Alam mo yung parang gagawa ka ng problema. Tapos parang ikaw na yung naging biktima dito. So, guys, hindi ko ito tolerate Sabi ko naman sa inyo guys, kung may mali doon sa energy mo, sasabihin ko talaga kasi yun yung nakikita ko sa reading. Pero kung may mali doon sa partner mo, sasabihin ko din talaga lalo na sa mga matagal na nanonood sa akin dito guys. Hindi ako magpapaka-sugarcoat dito, no? Ngayon, kung may mga maninipis dyan, at nasasaktan ka sa reading, at sa tingin mo, hindi naman to para sa inyo, guys, wag nyo na, guys, ipilit, no? Baka kasi may makipaglaban na naman sa akin sa comment section. Okay, so yung nakakita ko dito, guys, gagawa ng problema, tas parang, pag pinanindigan or pinatulan ka ng partner mo, bigla ka na lang magiging malungkot. Bigla sabihin, di mo talaga ako mahal. Di ba? Ano ba to guys? Huwag ganon. Napakaisip bata nung atake. Napakaisip bata nung ganong eksena nyo, no? Ganap nyo ng person mo. Okay? Tingnan natin. Additional message. Meron tayong turns. Weave together the crown you deserve. Oh. Kapatay ng isa. And lavenders. Surround yourself with love. Diba? Baka mali din kasi mga sinasamahan mong kaibigan. So, mali yung mga sinasabing opinion sa inyo. Pwedeng tinotoxic ka rin ng mga, alam mo, sa paligid mo. Parang sa halip na okay naman talaga yung relasyon. So, pinapayuhan ka ng mali. Okay? Maganda pa rin talaga, guys, na yung kwento mo is balanse. Hindi yung puro kwento mo lang or siya yung lagi may mali. No? Para makapag-adjust yung mga taong makikinig sa inyo. Mapayuhan ka talaga, guys, ng tama. Wag yung purong ikaw lang yung naging biktima. So, di ba? Tignan pa natin. Additional message, spirit guide.
Meron tayong let go. Diba? Kung hindi na yan guys, makakabuti, let go muna. You know, sometimes, it's best to let go and let the universe work things out in divine timing. So, parang ipaubaya mo na kay universe. Kung ano man yung mga doubt mo. Okay? Tignan pa natin. Kagaya ng sabi ko kanina guys, para kasi hindi pa hinog itong relasyon na to. Parang pwede pa itong maghiwalay kasi dito yung death, ending. So, parang pinipilit siyang ilaban pa sa ngayon. Pero kasi pwedeng dumating kasi sa point na mahirapan ng unawain or may sumuko na dito. Pwedeng ikaw or yung person mo. Yung sumuko dito. Okay? So, papunta na to sa hiwalayan. Meron tayong true love. Ayan, nakikita ko namang mahal na mahal nyo yung isa't isa. Ang problema lang guys, baka kasi dala ng mga trauma to. Ayan, true love. True love comes when you least expect it. Tignan natin guys yung energy ng person mo. Okay. Okay. Doon tayo sa nararamdaman niya ngayon. Ano yung nararamdaman ng person mo ngayon? Kuha muna tayo na to guys. Oops. Ito. Nararamdaman ng person mo. Meron tayong pause. Diba? Parang pagkasama ka naman daw, gusto niyang huminto yung oras. Okay, sige, basahin natin. Ano yung ibig sabihin ng pause? If you're feeling unsure about a decision, there's probably a good reason. Take your time and think it through. There's no need to rush. Allow your heart wisdom to guide you. If you feel pressure to act immediately, it's probably a sign that this isn't the right opportunity. Don't worry because more opportunity will come along and the right ones will fit like a gorgeous glove. So, yon. Mararamdaman mo yung person mo para siyang estatwa. Parang ganun. Parang steady lang siya. Walang ganap. So, isa yun sa mga pinag-iisipan mo at nararamdaman mo na parang wala siyang plano. Wala pa siyang desisyon or parang nakikita mo na parang kontento na siya sa kung ano yung connection na meron lang kayo. Kasi guys, kung bakit daw siya ganon, kasi pinag-iisipan niya itong mabuti. Kung sure na ba talaga ako dito sa relasyon na to. So, kung every time natatanungin mo siya about dito sa connection nyo, tapos may mga sagot siya na parang hindi siya sigurado or may mga sagot siya na parang hindi niya na guys, o pwede naman guys hindi niya na talaga sinasagot, no? Kasi pinag-iisipan niya mabuti at ayaw niya guys magmadali dito sa relasyon niyo na to kasi masaya naman daw siya sa relasyon na meron kayo pero kasi nakikita niya kasi yung personality mo na parang ay wait, dapat ba talaga? Tapos parang kung babae ka parang hindi siya nagiging wife material sa personality niyang ganyan. Kung lalaki ka naman guys parang nakikitaan ka niya na hindi ka husband material. So hindi pa para ikaw yung makasama niya. Ganun yung nakikita ko dyan guys. Okay? Okay, so tingnan pa natin. Tingnan pa natin additional message. So, nararamdaman sa'yo ng person mo. Mukhang hindi pa siya sigurado. Ito na nga yung sinasabi ko, guys. Pero tinatry niya, guys, na i-work out itong relasyon na to. And, kagaya na sabi ko kanina, parang may times na gusto niyang i-end yung relasyon. Okay, pwedeng mas ahead ka sa kanya, pero ikaw tong isip bata sa kanya. Okay, tignan pa natin. Nararamdaman sa'yo ni person, meron tayong, oops, ang dami nun. Nararamdaman. Meron tayong 6 of Pentacles. Nakikita kanya na someone na parang wala ka na daw ginagawang something na kapaki-pakinabang sa buhay mo. Kasi parang ang dating sa kanya, medyo nasta ka na sa kanya or umasa ka na sa kanya. Ganon yung dating sa akin dito. Okay? 6 of Pentacles parang
Parang wala ka ng improvement na ginawa sa buhay mo. Parang stuck ka na sa kung anong sitwasyon meron ka ngayon. Parang dating sa kanya is kontento ka na sa kung anong meron ka ngayon. Pwede wala kayong trabaho, yung iba sa inyo. Or, ayun na nga, dahil nga naging mundo mo yung person mo eh. Diba? Pag naging mundo mo yung isang tao, wala ka na talagang kayang gawin. Kumbaga, dati madiskarte ka, pwedeng mawawala yung pagiging madiskarte mo na yun. Okay? Kung dati, parang energetic ka na gumalaw, parang hindi mo naisip yung mga nagiging problema, basta ikaw ay ganado, hindi mo na siya guys tinaisip ngayon. Kasi pwedeng nagiging mundo mo na lang siya, lumiit na yung mundo mo. Siya na lang yung nakikita mo dun. So, anong nangyari guys, pag maliit na yung mundo mo, magiging selfish ka niyan. Kasi isipin mo dito kung ano lang yung nakakasakit sa damdamin mo. Okay? So, ang dating, wala ka na pakialam kung makakasakit ka ng damdamin ng iba. Minsan kasi guys, ganun yung mga emotional. So, parang ano lang sila guys, para silang, alam mo yung kabayo na may ano sa mata, di ba? Parang pag tinanggal yung takip sa mata nila, madidistract sila. Parang magwawala sila. Okay? So, yun nakikita ko sa inyo guys, ganun ka lang, as in focus ka lang. Ganun yung nakikita sa'yo ng person mo dito. Tingnan natin. Okay. Additional message. Five of Swords. So, may nakikita ko dito na parang medyo nagiging ano siya dito. May conflict na nangyayari sa kanya. May ibang person. Five of Swords eh. Ibig sabihin, may ibang gumugulo sa isip niya. Kung makita niyo dalawa lagi oh. May ibang gumugulo sa isip niya. May ibang taong gumugulo sa isip niya ngayon. I think na ipukumpara kanya sa dati niyang karelasyon. May past person na involved dito sa side niya. Parang nakukumpara ka niya eh. Parang, hindi ko man sinasabi na parang ano, mas worse yun sa'yo, pero nakikita nga sa'yo ng partner mo, mas babait ka eh. Sa sobrang kabaitan mo, parang wala ka na doon naging diskarte. Kasi ang dating sa kanya rito, mas okay pa daw pala yung dati, na parang kahit dominante yun, may kaya namang gawin, marunong dumiskarte, fighter, ganon. Hindi niya nakikita sa inyo guys ngayon. Kasi parang nakikita ang kanya na parang mahina. Pero nakikita ko naman sa inyo guys na mukhang madiskarte ka naman. Ang dating lang sa kanya ngayon, hindi ka kasi niya nakilala nun eh. Okay? Na kung paano ka dumiskarte. Ngayon kasi pwedeng ayan na nga. Nakikita ka niya na someone na parang mahina. Tignan pa natin ha. Meron tayong Knight of Cups. Knight of Cups. So, si Knight of Cups, guys, ano to eh? Binabalikan niya talaga. Siguro first wife niya, first husband niya. Binabalik-balikan niya talaga. Parang, kung sakaling hindi daw mag-work yung relasyon nyo, parang pipilitin niyang bumalik siya sa past. Parang, aayusin niya na lang yun. Isa yun sa mga nagiging conflict nyo dito. Okay? Ayan, meron tayong Nine of Cups. Wish card to eh. Pwedeng inaantay din kasi siya nun, no? So, yung focus niya kasi sa ibang tao. Parang inaantay siya nun. Yes. Titignan pa natin. Okay. Additional message. Nararamdaman sa'yo ng person mo. Meron tayong renewal. Ayan o. Ibig sabihin, ilalaban talaga niya. Gusto naman daw niyang ipagpatuloy to. Pero, may nakikita kasi siya guys, katangian mo na wala naman sa iba. No? Like, maasikaso ka naman. Ang problema lang guys, nasasakal siya sa inyo kasi parang dating sa kanya, masyado mo na siyang binabantayan sa social media. Hindi na siya guys makahinga. Parang feeling niya wala na siyang kalayaan. Ganun nakahigpit, no? So, nurture.
Tignan pa natin. Meron tayong inner awareness. Ayun, yun lang. Masyado ka daw, ano ba tawag dito? The High Priestess. Parang masyadong malakas yung pakiramdam mo lagi. Lagi ka may mga pagdududa, hinala. So, yun yung hindi niya nagugustuhan sa pag-uugali mo. Kasi, humihinto yung pag-grow mo eh. Kung paano mo i-improve yung sarili mo. Kasi ang dating siya na lang daw yung inaalagaan mo dito. Inoobserbahan mo. Siya na lang yung may mali. Parang gano'n. Siya na lang lagi may kasalanan. So, unknowing. Parang feeling niya hindi siya belong dito sa relasyon na to. Oo, may nare-realize na siya. Meron tayong trauma. Yun, no? Natutrauma siya sa inyo, guys. Siguro madalas, baka hindi ka aware dito ha. Parang ang dating sa akin, napapahiya mo siya nang hindi mo namamalayan. Pero, agad ka rin naman nagigilty siguro pag nafe-feel mo yon. Okay? Pero kasi yung dating kasi dito sa person mo, guys, parang nalulungkot siya. Kasi bakit kailangan mo humantong sa ganito? Okay, tignan natin yung gusto niyang sabihin sa inyo. Okay. Ano yung gusto niyang sabihin sa inyo? Meron tayong You Light Up My World. Diba? Noong una naman, parang masaya naman kayo eh. Naliliwanagan siya, siguro unti-unti mong binibigyan ng kulay yung madilim na mundo niya noon. Like, emotional siya that time or broke siya that time. Tapos ikaw yung nag-heal sa kanya. Parang ikaw yung tumulong sa kanya. You have to be patient. So, parang wag mo daw siyang i-pressure. Wag kang magmadali. Parang habaan mo yung pasensya mo. May mangyayari at mangyayari. Parang ganon. Ngayon, kung mapipressure mo siya, I think meron talaga ibang taong may involved dito. Okay, yung iba sa inyo guys, baka iniwan niya tong ex niya para sa inyo. Ngayon, nare-realize siya na mali pala yung sinamahan niya. Okay, so mag-isip kayo mabuti guys, no? Huwag niyo i-pressure yung partner niyo. Meron tayong why do we have to be apart? So, nagpapaisip din siya eh. Ano daw kayong dahilan kung bakit kailangan magkaroon pa kayo ng connection? Kung nafe-feel niya naman na pwede kayong mag-end naman pala. Okay? Love advice. Meron tayong recognition. Ooh. The divine will help you recognize signs and miracles. So, parang meron daw, ano dito, no? Parang sinasabi lang dito na manghingi ka ng sign kung siya na ba talaga. Zodiac sign sa side person. Okay, Virgo, Cancer, Aries, and Gemini. Leo, Virgo, Aries, Taurus, Gemini, and Cancer. Okay, Aries, Leo, Virgo, Cancer, Scorpio, and Sagittarius. Okay. Check pa natin, guys. Okay. So, sa side mo naman, ano yung nararamdaman mo? Kuha tayo ng energy. Energy mo. Queen of Cups. Gusto mo ikaw lang yung nagbe-benefit. Sorry guys ha, trigger warning, baka may magalit. Yun kasi nasasagap ko rito eh. Nakikita ko naman na sobrang caring mo dito. Sobrang mabait ka naman, maalaga sa kanya. Yun nga lang guys, hindi mo hindi mo maiwasan yung pagiging immature, impulsive. Ayun. The Chariot. Parang may mga bagay na sinisisi mo pa siya dito. Oh, ayun, biniblame mo siya dahil sa ibang babae, may pinagsiselosan ka, or may lalaki, parang pinagsiselosan mo. So, siguro, nandiyan na nga yung relasyon doon, tapos, hindi niya pa guys, alam mo yun, parang hindi niya pa to naayos, no? Yung person mo tuloy, naguguluhan dyan. Tignan natin. Meron tayong I miss you but I don't have time right now. And our love will never ease to exit. I don't want to wait. I don't want to wait any longer. Please be mine. Oh. Mukhang war kayo ngayon ah. Zodiac sign sa side mo.
Meron tayong Libra, Aquarius, Scorpio, and Cancer. Capricorn, Leo, Taurus, and Aries. Okay, Scorpio, Cancer, Virgo, Aries, Capricorn, and Sagittarius. Gemini, Aquarius, Pisces, Libra, and Cancer. Okay, check natin. In the near future, saan na ito papunta? Dami tayo na to ulit na card na to. Okay, in the near future. Saan na po ito papunta? Ask for help. Ayan, no? Ask for help. So, mas maganda pa rin, guys, na may mag-guide sa inyo. Okay? Or may parang magka-counseling sa connection yung dalawa. Or at least yung mga spirit guide mo or yung mga tarot readers siguro na nakatulad din namin. Baka kailangan manghingi ka rin ng advice kasi kagaya mo nga, kagaya na sabi ko kanina is pabago-bago ka ng emosyon, ng iniisip, di mo alam yung gagawin mo. So wala ka sa direction mo. So kailangan mong magtanong ng humingi ng tulong. So basahin natin, guys. In the near future, are you constantly giving to others yet rarely receiving what you need? Then it's time to ask for help. You're not superwoman, so there's no need to do it all yourself. You have any army of angels on speed dial. Give them a call, communicate your needs, and learn to receive, dear one. When we're open to the help that's all around us, the universe provide assistance. Make sure to look for the sign once you ask for help, there start preparing. So, yun. I think, talaga, manghingi ka ng guidance pa rin sa mga spirit guide mo. Okay, so ayan, guys. Ito lang po ang inyong daily love reading. Again, bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye po.